Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang komprehensibong full government response bilang paghahanda sa bagyong Inday. Kaugnay nito, agad kumilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang tiyaking mayroong sapat na relief stockpile sa buong bansa. Alerto at nakahanda na rin ang mga official responder para sa mabilisang rescue operations at medical aid upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa oras na manalasa ang bagyo. Si Camille Gonzalez para sa 13 sa tanghali. Puspusan ang paghahanda ng pamahalaan sa banta ng bagyong Inday. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa ang lahat ng ahensya sa pagtugon sa posibleng epekto nito. Nagdeklara na ng Blue Alert ang Office of Civil Defense sa National Office at mga regional office nito sa Mimaropa, Northern Luzon at Metro Manila. Nakipag-ugnayan na rin ng OCD sa mga local disaster risk reduction and management councils upang maihanda ang mga evacuation center at may pwesto ang mga food at non-food items para sa mga posibleng lilikas. Sa panayam ng 13 Mornings, tiniyak ng Cagayan PDRRMO na naghahanda na rin sila sa posibleng pananalasa ng bagyong Inday at partikular nilang tututukan ng mga coastal municipalities sa lalawigan. Ang ating pong mga assets ay nakahanda naman po, all land and floating assets. Ganun na rin yung mga ipinakat nating mga responders kung saan meron tayong 7 stations na may kanya-kanya mga areas of responsibility. Kasunod ng direktiba ng Pangulo na tiyakin ang seguridad ng publiko, ikinasana ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Ports Authority ang kanilang disaster response measures. Nakatakdang tutukan ng dalawang institusyon ang mabilisang rescue, transport, evacuation at pamamahagi ng relief. Nasa heightened alert status na rin ang lahat ng regional at support offices ng Philippine National Police bilang preparasyon pa rin sa posibleng epekto ng bagyong Inday. The Philippine National Police has placed all police regional office, the National Support Office, other concerned units and on heightened alert for the ensured the safety and security of the public. The PNP will be activating its disaster preparedness and response protocol, search, rescue, and retrieval teams. Quick response teams and disaster response personnel are on standby for immediate deployment. Agad ding umaksyon ng DSWD sa pagpasok ng Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Mahigit 23,000 family food packs ang mabilis na ipinarating sa Batanes, habang nakapreposition na rin ang mga ready-to-eat food boxes para sa mga maapektuhang pamilya. Samantala, isinailalim na ng Department of Health Central Luzon sa Code White Alert ang lahat ng pampubliko at pribadong ospital, maging ang mga rural health units sa rehiyon. Tiniyak din ng DOH ang kahandaan sa paghahatid ng essential health services, kasabay ng aktibong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, 13 tanghali ng Congress TV.